Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Siya po ang nag-anyaya sa atin para bilang isang sambayanan, tayo ay mapanibago ng kanyang salita. Seryosohin po natin ang salita ng Diyos bilang pagkain ng ating buhay. Gayon din, ang Eukaristiya, ang katawan at dugo ni Kristo na nagbibigay sa atin po ng pakikibahagi kay Jesus. Ang atin pong kapistahan ni Santa Agnes at mga pagbasa ay may itinuturo sa ating isang napakahalagang aspeto ng buhay pananampalataya. Narinig natin sa unang pagbasa, si David, bata, pastol, humarap sa kaaway na si Goliath. David and Goliath. Kung ikukumpara, walang-wala si David. Sa Ebanghelyo, nagkomprontasyon ang mga Pariseyo sa sinagoga, edi sila yung mga dalubhasa dyan. Ang kaharap nila, Jesus, anak ng karpintero. Kaya doon pa lang parang mas expert ang mga Pariseyo, kaya kino-question nila itong sino ba ito? At sa piyesta ngayon, si Santa Agnes, na pinipilit nila na ipakasal sa ayaw niya, gusto niyang ialay ang kanyang buhay buong buo kay Jesus. Kinaladkad siya ng hubad sa kalye ng Roma para hiyain. Pero hindi siya natinag. Siya na walang kasalanan ay hiniya na halos itinuring na parang prostitute. Pero ang kanyang pananampalataya pa rin ay mas malakas kaysa sa tabak na pumutol sa kanyang ulo. Tatlong halimbawa ng komprontasyon, may mga malalakas. Si Goliath, ang tabak, mga Pariseyo. Ang kaharap, mga tinuturing ng mundo na maliliit. Santa Agnes, maliit na dalaga, 12 o 13 anyos. Si David, batang pastol na walang alam paano lumaban sa gera. At si Jesus, simpleng anak ng karpintero. Pero sa mundo natin, minsan ang tendency natin kumapit sa mga malalakas. Kaya nga, pati sa pagpili ng mga ninong sa binyag, sino ba ang pipiliin? Yung malakas. Para malaki ang pakimkim. Para paglaki ng bata, makakatulong yan. Kapit talaga tayo agad sa makapangyarihan. Yan ang kuning yan ang kuning ninong. Di ba corrupt yan? Hindi bali, mayaman yan Malalapitan yan Pagkailangan ng trabaho ng bata, later on, yan, makakapitan yan. Ganyan tayo Kapit sa tinuturing ng mundo na makapangyarihan. Pero sa tatlong halimbawa ngayon, sino ang kinapitan ni Santa Agnes? Sino ang kinapitan ni David? Sino ang pinanghawakan ni Jesus? Silang lahat minamaliit. Ang hinawakan nila, ang lakas na tanging ang Diyos ang nagbibigay. At sa lakas ng Diyos, ng tiwala nila sa Diyos, na pagtagumpayan ni Santa Agnes ang kahihiyan at ang pagkamartir. Sino ngayon ang kinikilala sa buong mundo? Siya,
hindi yung nanghiya sa kanya. Si David, si Goliath, maraming armas. Ano ang dala-dala ni David? Bato. Sa pamamagitan ng bato, ayun, ang kalaban ay kanyang nalupig. At sino ang naging hari? Hindi si Goliath, si David. Mga Pariseyo, kino-question ang kilos ni Jesus. Araw ngayon ng pamamahinga, bakit ka nagpapagaling ng may sakit? Hindi naman nagnanakaw si Jesus, hindi naman pumapatay, hindi naman nanlalait ng kapwa, gumagawa ng mabuti. Pero dahil ito ang sabi ng batas, at sino ka ba? Anak ka lang ng karpintero. Kilala namin ang iyong ina, si Maria. Kinapitan ni Jesus ang lakas ng Diyos at gumaling yung may sakit. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tanungin natin, kanino ba ako tunay na umaasa? Kanino ba ako talaga kumakapit? Baka bukang bibig lang natin, ang Diyos ang aking pag-asa. Pero sa tunay na buhay, hindi naman pala siya. Kapag tayo po ay natutukso na maging mataas, kumapit sa mga tinuturing nating malalakas, tigil muna. Ang Diyos ang tanging maaasahan. Siya po ang magbibigay ng landas. Sa Kanya tayo kumapit. Ang Panginoon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Yan ang ating sinabi sa Salmo Responsorio. Yan po ay ating isabuhay. Bilang pagwawakas, kung ibig nating maglingkod sa Diyos at sa bayan, hindi naman kailangan maging matayog pa tayo. Sa mga maliliit at humble na paggawa natin sa araw-araw, diyan mababago ang buhay. Hindi mababago ang buhay ng iilang may kapangyarihan. Ang magbabago ng buhay ay ang tao na ordinaryo. Ordinaryong tao na gagawin ang kanyang maliliit na ambag para maging maganda ang takbo ng buhay at ng lipunan. Tularan natin ang mga maliliit na si Agnes, si David, at si Jesus. Kumapit sa Diyos at ang iyong kaliitan magiging kapangyarihan ng Diyos.